Mga benepisyo ng pagiging online seller. Kung ikaw ay may negosyo na ngayon at hindi ka na sa online at gusto mong malaman kung ano mga benepisyo na nasa online, kami mismo ang gumagawa at nagbibenta ng aming mga produkto. Dati po, matagal kaming titina sa palengke. Marami kaming in-effort. Dadalhin namin sa lugar. Mag-set up kami para gawing tindahan. Ipipresent mo yung product mo. May bibili. Dadaan-daan sila. And ang dami ng in-effort mo, walang bumili. Madalas ganon. Hindi lahat ay Pasko. Hindi lagi naman ay bibili sa iyo araw-araw. Lalo kung nasa palengke ka tapos damit ang paninda mo. Kasi sa palengke, ang usual na binibili dyan ay mga pagkain. Tapos, ikaw, isisingit ka lang doon na nagbibenta ka ng damit, mostly dadaan-daanan ka lang. Marami ka nang binigay na effort, pero konti lang ang naging sold mo or naging sales mo compare sa early mong mag-commit and then tanghali ka nang umuwi, ang dami mong pagod, ang dami mong binigay na effort, tapos uuwi ka minsan talagang wala. Ito man ang mga benepisyo kapag marunong tayong mag-online selling or na ipapromote natin yung product natin sa mga online platform. At ito po yung mga benepisyo na maibabahagi ko sa inyo. Unang-una ay ang less hassle. Hindi ka aligaga, katulad ko ha, marami akong katulad nung ako nagtitinda, ang aga ko nga mag-commit. Pero pag nasa bahay lang ako, mag-aantay ako, mag-chat sa customer. Ayan, mabilis lang, through online lang, makakapag-negotiate ka na sa customer mo, sa mga clients mo, kahit sa bahay ka lang, hindi mo bit-bit yung product mo, photo-photo lang, maisasend mo na yung kailangan nilang items, ayan, may present mo na sa kanila. And, ang next dyan ay, hindi lang sa barangay mo. Dahil lang sa palengke kami, dun lang. Yun lang yung market ko, sa palengke lang. Yung mga dumadaan lang doon. Yung mamimili dapat ng ulam, yun ang may chance na bumili sa amin. Pero, pag nasa online ka, mahaba mataas yung reach mo, malayo yung reach mo, malayo kahit taga Luzon, Visayas, Mindanao man yan, saan mang parte ng Pilipinas, maaaring makapag-order ng product mo. Pwede silang kapag-avail kahit na nandito ka sa bayan ng Angono, tapos ang mga buyer mo ay sa Mindanao, no worries, mabibentahan mo sila kahit nasa bahay ka. Hindi siya katulad nung sa palengke talaga namang yun lang yung market mo. Pag may napunta lang na pababa na taga ibang lugar, yun lang yung chance mo. Pero pag nasa online ka at makakabenta ka talaga kahit saan mang dako ng Pilipinas pa yan. And ay next ay yung oras. Time consuming kasi yung magbabalot ka or ipapak mo yung mga dadalhin mo sa isang malaking plastic, tapos dadalhin mo pa doon, tapos uuwi ka nga minsan na walang sold count or walang sales. Dito sa bahay ka lang, edi ipapak mo lang yung order, at the same time naglalaba ka or nagluluto ka, ayan, nagagawa mo siya the same time, para kang nagmo-multitasking na rin. Magagawa mo siya habang nagre-reply ka sa mga customers, nagpapakulo ka ng saing, ayan, madami kang magagawa. Pag nasa bahay ka, nag-online ka. Binibenta mo yung product mo sa iyong mga customers kahit nasa bahay ka lang. At marami kang masasave na oras. Ang kalaban kasi natin dito ay wala tayong sales, wala tayong sold count. Kasi, grabe, kailangan natin ng sold count araw-araw. Diyan nakarely kung mag-go ang ating negosyo or hindi. Kung mag-uwi ba tayo ng talunan or isasara mo na lang yan or hindi. Dahil wala kang benta, wala kang kita. Nakakasad na part bilang negosyante ay wala kang sold count. Ayan, sa parte namin, sa bilang negosyante sa ngayon, bilang entrepreneur, mas hindi tayo masaya pag wala tayong sales per day. Malaki ang kabawasan sa atin kapag wala tayong sold count. At hindi pwedeng yun. Hindi pwedeng wala tayong benta. Kailangan meron tayong benta araw-araw. At least, meron tayong minimum man lang na earn sa ating ginagawa or sa ating business. Kasi ito din ang mag-provide at yung pasweldo mo sa tao, din mo rin kukuhain. Kaya, mas better talaga or mas ang kalaban talaga natin dito na hindi tayo pwedeng mawala ng sold count sa isang araw.
Naniniwala kasi ako na ang pagiging online selling ay eto na yung makabagong pamantayan naman para makasabay tayo. Hindi pwedeng puro lang tayo traditional na pagbebenta, traditional business at saka yung online business. Pwede mo yan ipagsama. Kailangan nating umadapt sa bagong sistema. Eto na yung makabagong teknolohiya. Eto na yung ngayon, eto na yung in ngayon. Natuto na tayong mag-online buying. Marami ng tao ang natutong mag-online buying. At sila mismo ay hindi na rin talaga sila pumupunta ng palengke para i-avail or bumili ng product sa online na rin. Kaya mas better kung ang mga product din natin ay nasa online. At kung gusto po ng mga ganitong usapan patungkol sa pagiging online seller at meron kayong tip din na maaaring mo i-share sa amin bilang online seller ay mag-iwan lang po kayo ng comment dyan sa ating comment sections. At syempre po, kung nagustuhan niyo po yung video na ito na patungkol sa ating usapang online selling, pag-grind araw-araw, ayan. Please like and share na po this video at mag-comment na po sa baba kung ano yung mga naisip nyo i-online selling. At kung kayo ay naghahanap at gusto nyo pong mag-online seller pero wala kayong product, try nyo pong mag-avail sa aming mga product, mga sister ko. Kami po ay nag-offer na din or nagta-top up na rin ng mga resellers na gusto pong ding bumenta or gusto ding magbenta online. Ayan, just message us po, sister ko, para sa iba pang mga detalye. Ayan, thank you po sa pagtapos ng aking video. Maraming salamat po sa inyo pong oras sa issues. I gotta go and say bye-bye for now. Mula po sa Bayan and Gone, ako po si Joey Lynn. Thank you for watching and bye for now.